Maraming nagsasabing ito ang budget alternative sa Brompton Electric. Pero pagkatapos kong gamitin ng ilang araw, may mga bagay akong nagustuhan at may mga bagay din na sana inayos pa nila. Kaya Paps, kung pinag-iisipan mong bumili ng friend, panoorin mo muna to bago ka gumastos. What's up mga Paps? Welcome back sa Pedro and Pace PH. Ito yung part 2 ng trifold experience natin sa Pops Cycle Friend, ang electric trifold bike na madalas yung para sa Brompton. Kung napanood nyo yung part 1, sinabi ko doon na hindi muna ako magbibigay ng final verdict hanggat hindi ko nasusubukan sa mga pinaka-importanting bagay. Kasama na rito yung timbang, comfort ng 16-inch wheels, folding experience at kung okay ba ang cadence sensor sa actual na gamit o pag-ride. Well, ngayon masasagot na natin lahat yan. Pero bago tayo magsimula, may gusto lang akong linawin. Yung unit na to na nasa harap nyo ngayon ay hindi brand new. I think more than 1 year na itong demo unit ng Popcycle. Makikita nyo na may mga gasgas, may signs of abuse, at hindi na siya showroom condition. At para sa akin, may advantage pa nga to. Kasi karamihan ng review sa YouTube, bagong-bago pa yung bike. Pero dito makikita natin na kung ano ang itsura niya pagkatapos ng mahigit 1 taon na paggamit. Sa madaling salita, mas realistic yung review. At unang impression ko pa rin hanggang ngayon. Diretsahan lang, ang pogi talaga niyang tingnan. Clean ng frame, compact, at kung di mo alam ang presyo niya, isipin mong premium folding bike talaga. Isa ito sa mga bagay na una mong mapapansin kahit hindi ka cyclist. Pero syempre, hindi naman tayo bibili ng bike dahil pogi lang. Kaya himay natin isa-isa kung sulit ba talaga siya. Pag-usapan natin ng fit and comfort. Mga 90 kilos ako kaya honestly hindi naging komportable sa akin yung stock na saddle. Lalo na kapag lampas 1 oras ka lang nakasakay. Hindi naman sobrang tigas pero ramdam mo yung gusto mo talagang tumayo paminsan-minsan at magpahinga. Pero interestingly, nung utol ko naman yung gumamit, wala na siya reklamo. Mas magaan kasi sa akin, kaya feeling ko malaking factor din talaga yung timbang at personal preference. Tapos dahil 16-inch wheels, expected na mas ramdam mo yung robak at uneven na kalsada. Pareho lang din naman ang experience sa Brompton. Sa tingin ko, kung lampas 20 kilometers na yung biyahe mo, may mga bike na mas komportable pero kung city commute, office, coffee ride o errands lang, dito talaga siya ginawa. Ganito kasi, ang Brompton ang naging blueprint ng halos lahat ng modern trifold bikes. At aminin na natin, malaking inspiration talaga rito ang Brompton. Since ang Brompton ay ginawa para sa city riding, safe din na sabihin na dito rin talaga nag-excel ang friend. Hindi ito long distance touring bike. Commuter bike talaga siya. Ang maganda naman, sobrang dali i-adjust yung saddle height pati yung handlebar height. Kaya kahit hindi mo trip yung stock riding position, mabilis kang makakapag-adjust sa sarili mong comfort. Para sa akin, malaking plus points na rin yun. Pangalawa yung power tsaka yung battery. Naka 250 watt rear hub motor siya. May top speed na around 28 kilometers per hour. And para subukan kung kaya talaga, tinila ko siya sa Binondo Bridge. Hindi naman sobrang tarik pero sapat para makita kung kakayanin ng motor. And masasabi ko, wala man siya naging problema. Tuloy-tuloy lang yung akyat at hindi siya nagmukhang hirap. Para sa city riding, sapat talaga ang power niya. Pero dito ako medyo may napansin kapag nasa level 2 yung assist mo, tapos medyo nasa mataas na yung gear mo, medyo bitin yung tulak. Ramdam mo pa rin yung bigat ng bike. Hindi ko lang masabi kung dahil luma na yung review unit na ginagamit ko o ganito lang talaga yung tuning niya. Pagdating naman sa battery, advertise siya na hanggang 45 kilometers. Unfortunately, hindi ko siya
na test hanggang maubos kasi nag-uulan eh. Kaya ayoko magbigay ng claim na hindi ko naman personal na napatunayan. May option din siyang battery extender. At dito ako magiging diretso. Personally, hindi ko siya may re-recommend. Kasi para sa akin dagdag gastos lang tapos dagdag bigat pa. At ang nakakatawa, hindi ko pa nasubukan na tanggalin yung extender battery kasi sabi ng pop cycle na mawawala rin yung susi. So kaya buong review ko, bit-bit ko talaga yung extra weight ng hindi ko naman nagagamit. By the way, Pops, kung useful sa yung mga ganitong honest at detalyadong reviews, baka pwede mong hit ang subscribe button. Malaking tulong niya para sa mga maliliit na channel na kagaya ko. At libre lang naman. Okay, moving on. Folding at portability. 3 hinge, frame stem at rear triangle. Kaya nga siya trifold. Pag naka-fold, sobrang compact siya. May built-in rollers kaya pwede mo siyang itulak na parang maliit na luggage. Pero ito yung reality, yung bigat. Officially nasa 17 kilos ang claim, pero may mga actual na nag-weigh nito na lumalabas na sa more than 18 kilos. And honestly, base rin sa pakiramdam ko, parang mas malapit talaga siya doon. Kapag nilagyan mo pa siya ng battery extender, halos 20 kilos na yung dala mo. At doon mo mararamdaman ang difference. Kung may elevator, okay lang. Kung pwede mong i-roll, okay lang. Pero kung araw-araw kang aakyat sa MRT o LRT stairs, mapapaisip ka talaga. Isa pa, higit 1 taon na rin itong review unit. At mapapansin nyo yung hinge, may konting luwag kumpara sa mga bagong display na nasubukan namin noong una. Hindi naman unsafe, actually functional pa din. Pero ito yung klase ng part na kailangan mong bantayan at alagaan habang tumatagal ang bike. And then yung pang-apat, yung ride quality. Tahimik yung motor, totoo yun. Halos wala kang maririnig habang umaandar. Pero kung galing ka sa Brompton, mapapansin mo agad yung flex sa frame. Hindi naman alarming and normal lang yun sa mga trifold. Pero hindi siya kasing solid ng Brompton. Dagdag pa yung 16-inch wheels kaya mas maramdaman lubak at uneven roads. Sa city riding, enjoy siya pero alam mong folding bike pa rin ang karakter niya. And yung pang-5, practical features. Ito ang isa sa pinaka nagustuhan ko. Shimano hydraulic disc brakes, malakas, progressive, at nagbibigay talaga ng confidence sa traffic. Meron din siyang 7-speed drivetrain. Pero yung walk mode, hindi gumana sa review unit ko. Hindi ko alam kung isolated issue lang ba to. Isa pa sa wish ko, since electric na rin naman siya, sana nilagyan na rin ng integrated na turn signals. At yung battery na nasa seat post, quick release siya. Convenient kapag magcha-charge, pero kung iiwan mo sa public parking, medyo mapapaisip ka rin sa security. And yung pang-6, tech and controls. May color LCD display siya. Makikita mo ang battery, speed, trip distance, and yung assist level. Simple pero kompleto. May thumb throttle din kung gusto mong magpahinga sa pagpedal. Overall, premium naman na dating. Ramdam mo yung konting jerk pero hindi naman deal breaker. Pero feeling ko may room pa rin para mas maging refined ang throttle responses at overall tuning. Okay, and yung pang-7, presyo. Base model, 65,000. Kapag may battery extender, abutin siya ng 80k. Kaya laging nababanggit ang Brompton. Hindi dahil pareho sila, kundi dahil nagkakalapit na ng presyo. At nandiyan din si Java Neo 3 na mas mura. Para sa akin, valid ang sinasabi ng iba na medyo mataas ang presyo ng friend kumpara sa specs niya. So, sulit ba? Para sa akin, oo. Kung ang pag-uusapan ay yung 65,000 na version. Maganda yung design, compact, malakas ang brakes,
At ginagawa niya ng maayos ang purpose niya bilang city commuter. Pero kung yung 80,000 na may battery extender, personally, pas muna ako. Mas mabigat na, mas mahal pa. At para sa akin, hindi sapat ang dagdag na range para ma-justify ang dagdag sa presyo. And kung bibili ako, yung base model lang. At yun yung final verdict ko. And kung nakatulong yung review ko, huwag sana kalimutan mag-like and subscribe. Comment na din kayo sa ibaba. Friend, Java Neo 3 o Brompton, alin ang pipiliin nyo? Maraming salamat sa panonood. Ride safe mga paps. See you on the next video.